Wala akong pakialam dyan. Ang pakinakailaman ko, song hits. Oo. Dahil parang nandoon ang piras tingin ko sa song hits. So, hindi ko inintindi yung notebook na yan. So, wala akong pinag-aralan. 2 taon sa grade 6 Sabi ng father ko, you better go and get study and get your degree. Baka hindi degree makuha ko, 3rd degree makuha ko dyan. Dahil mahaba yung eskwela. Natapos ka na sa high school, sa elementary, mayroon pa palang first year, second year, third year, fourth year. Uy, hindi tayo pwede niyan. Masyadong mahaba. Ang utak ko, hindi doon tumakbo. Tumakbo ang utak ko sa mga litra ng kanta. Oo. So, yun ang hinanap ko. Tapos, umuwi ka. Tapos, paano? Bumalik ka ulit? Ako, ito naman father ko na, pero doon pa tayo na ano siya talaga, halasanisyo na mag-asawa ako ng itim, naghanap naman ng negro sa Cebu. Kinakasawa sa akin. Batang-bata ako, only 19. Pinakasal niya ako, akala ko laro-laro lang yun, totoo na pala yung kasal na yun. Tapos punta na ako sa Cebu hanggang sa nanganak na ako ng 2. Tapos, nung nakalimutan ko yung panganak ko. Tagal kasi. Tagal na kasi, no? Tagal kasi, nakalimutan. So, 2 na anak mo doon? 2 na sila eh. Si Isaac at saka si Ana. Tapos, hindi, nakasal na ako noon, nakasal na. Tapos, nanganak na ako. Tapos, hindi pa rin ako kontento, hinapan ko pa rin yung singing. Sabi ko, lalayas talaga ako sa araw. Binitbit yung anak ko, balik sa amin. Balik ako ng kanta, punta ako sa Bacolod. Doon ko nakilala yung mga mayaman. Sila Lacson, sila si Araneta, sila si Yolo, Malisares, yung yan. Villanueva, yung mga mayaman talaga. Yun, nagkanta ako sa kanilang sugalan doon. Yun, yung nakilala nila ako doon. Tapos, hindi pa rin yung hinahanap ko. Gusto ko talaga na yung mailabas yung pangalan kong Elizabeth Ramsey, yung hinahanap ko. Una to, gusto mo sumikat? Pagbunta ko dito, siyempre, buntis ako. Dahil, siyempre, pag dumaan, ako, nung araw, 1 hit lang ako, that's it. Okay. Dumaan lang ako doon para manghingi ng pera sana isustinto sa mga anak ko. Ako naman ang nabuntis. So, hindi na ako umuwi sa amin. Baka mahimatay pa yung nanay ko eh. Dagdag na naman sa pamilya. O sige, tuloy ng ligaya. Makain ako ng barko. Dito na ako nanganak. Sa Manila na? Yeah. Okay. Yun ako nagpasok ng katulong. Doon naman ako na nanganak, 1958. Sumama ako ng konti sa student canteen. Okay. Dahil yung kapitbahay namin ng Kumbo, tinuruan ko paano kumanta ng rock and roll. Tapos, nag-audition kami, nanalo ako, undefeated champion. Wow. For how many, a year? For many weeks? Exactly 10 years yun ang pangarap bago ako naging Elizabeth Ramsey. Ayun. So, Hindi ako bumitiw ha. Maski nagdaan na lahat. paano ka napunta sa Clover nga ba? Clover ba yun, no? Pagka nung nanalo na ako, kinuha ko ni Mang Rene Nieves na kapatid ni Chiquito. Dinala ko sa Opera House. Opera House pala, sorry. Opera House pala. Opera House. Tapos, sa Opera House na ako, kinuha naman ako doon sa Clover. Doon na kami nagsamin lang ni Mami Kate de la Cruz, Ayun. Casmo, Taruray, yan naman kasama ko, Wingdo, yan Tama. sila. May trivia pa paawal eh. Because every time daw si Mama Elizabeth performs on stage, she would perform barefooted. Nakapaa. Yeah. Kasi, nung mag-perform ako noon, bumili ako ng step-in sa palengke ng Pasay. Yung pala, cartoon lang yan. Pag sinayaw mo ng isang sayaw lang, nababali. Bili na naman ako pagkatapos ng persyo. Nagkakastuhan ako masyado kaya pagkatapos ng isang kanta, tatapon ko na yung step-in ko. Para hanggang sa naging gimmick yun. Pero hindi ko alam na gimmick. Tinapon ko lang para reserva na huwag siyang mabali. Yung pala gimmick yun. Naging gimmick. Naging tatak mo. Naging tatak ko na. Kaya ginawa ko na yun. Hubarin ko na sapatos ko, kakanta ko. Bukod sa paghuhubad ng sapatos niyo po, napapansin ko lagi niyo po tinataas, nilililis niyo po yung Alam mo ito? pagka po ninyo. Opo. Hindi, nung araw fitting kasi. Opo. Ngayon, nung bata pa ako, ganun talaga ako. Pag inutusan ako ng asin ng nanay ko, magsasayaw ko sa karsada, ang damit ko nakabukas talaga yan. Pagka may magdaang sasakyan, pagkikita ka sa Pang-tease, no? Pang-tease, na panukso. ano ko, ay galit na galit yung mga jeepney driver. Kuminsan, upo ako sa gitna ng karsada, gaganon ito. Totoo yun. Totoo ba? Totoo. Ano yun, habit ko yun. Ayun. Ano-ano ba ang mga, sa tingin mo ha, sa tinagal-tagal mo sa show business, ano-ano ang mga magaganda o whatever na karanasan na naranasan mo na hindi mo makakalimutan? Kung meron ka ba maalala? Ewan ko, sinasabi nila, mayroon kang karanasan na hindi makalimutan. Lahat yun, hindi ko makalimutan eh. So, hindi na karanasan yun, kabuhayan na yun. Kasi, Oo. lahat yun, puro mahirap eh. Wala akong may tapon sa kahirapan ko eh. Nandun, kasama sila dati. Kaya, ang ano lang dyan, yung tinatag ko lang yung utak ko sa sarili ko na kailangan itong maging buhay ko. Kailangan dalhin ko ito dahil hindi naman ako natapos sa pag-aaral. Gawin ko ang singing may degree. Kasi sinasabi ng father ko, lahat ng kapatid ko nagka-degree. Ako lang walang degree. Okay. Pakikita ko sa kanya, matindi ang degree ko habang buhay. Dahil yung iba, pag nag-degree ka, nag-teacher, minsan,
hindi ka naman makakapasok, malit lang ang sweldo mo. Opo. Hindi ka naman makakapasok, mag-teacher ka lagi, ganun, ganyan. O, magtagal pa para mag-teacher ka. Ito, singing lang. Minaster ko ito. Na, make it sure na pag ginawa ko itong kanta ko, sarili ko ang busis ko, sarili kong arte ko, pati na rin ang mukha ko. Oy. Sarili lang. At saka, yung sinasabi, napagtagumpayan mo yan. Kumbaga, kung alam lang ni Papa mo ngayon, kung nakita ka niya, sabihin na, I'm very proud of my daughter, Elizabeth. Ayun. Sa mga kapamilya po natin ngayon lang po tumuto kasi may mga nagtatanong, Yeah. bubukas lang po ng radyo. Ito po ay special episode ng mismo dahil napakaswerte namin. Kasama natin ang nag-iisang Miss Elizabeth Ramsey. The Queen of Rock and Roll. Wala Amerika Talaga ba po walang kasi- kamukha ko? Wala. Wala po kasi sa Amerika, tinatanong po nila Eugene at Alex, kung sino nga po si Miss Elizabeth Ramsey. Po kasama si Father Caloy ngayon. Along the way, as we're talking now, ay makikilala na kung sino si Miss Elizabeth Ramsey. Dapat. Oo, ayun. Ako kasi, di ba, ang question ko nga na, nasagot mo na kung ano ba taga-unang pinasok mo, pagiging mga aawit, o pagiging artista, o pagiging theater girl, nasagutan niya yan, she wanted to be a singer. At nakilala siya. Kailang kauna nabigyan ng break bilang mga aawit para masabi mong it was your Student biggest break? canteen. Student canteen. When you won. Nung When I won. Isa dito sa Maynila. Pero nung nasa sa Negros pa ako, talagang band singer na ako. I was only 16. Kailangan kumita ako kahit piso, 2 piso para sa gamot ng nanay ko. Oo Yun lang nga talaga. eh. So, ang nanay mo, at least naibigay mo sa kanya ang tulong na Oo. kailangan niya. Ang nanay ko, hindi naging katulong sa buhay ko nung mag-Elizabeth Ramsey ako. Kahit paghugas ng plato, sinabi ko sa kanya, ang lahat ng platong hugasan mo, babasagin ko. Hindi humipo ng plato yun. Oy. Mami, At kung magbunot ka ng bahay, susunugin ko. Kaya hindi talaga nagbubunot sa bahay yun. Opo. Susunugin ko talaga. Napakabuti mong Dahil anak. nakita na niya Wala. binasag kong plato, sa susunod, susunugin ko na. Napakabuti mong anak. Ngayon ko lang narinig yung ganung mga pananalita. Mami Elizabeth, marami po kasi kayo napapasaya. Pero po sa pagbisita niyo po sa amin, yung mga kwento niyo po simula po ng bata kayo hanggang ngayon, puro malulungkot po. Kasi malungkot ba yun? Kung nalulungkot po ako, gusto ko pong tanungin. Kasi ano po? may kakibat na kahirapan kasi. Opo. Di ba may pinanggagalingan? Opo, ang tanong ko po, sa buong buhay niyo po, ano po yung makukonsider yung pinakamasayang parte ng buhay po? Naku, every day for me is happiness. Wala akong kalungkutan, darling. Opo. Sa bahay ko, ang utos ko, ito, si Edwin na anak ng father ko yan, ng brother ko. Opo. So, mamatay ang brother ko, maliliit pa sila kinuha ko. Ano rin sila, 5 silang kinuha ko. Kasi ano sila 10 sila dati. Namatay yung dalawa, so, 9 na lang sila. So, kinuha ko yung 5. Kasi mother nila, wala na ang brother ko, wala na makatulong sa kanya. Sabi ko, kunin ko itong 5 para matulungan ko naman yung mother nila. So, may rules and regulation talaga ako. Sa bahay namin, kahit pag nag-ulam kami ng tuyo o ano man ang ulam namin, at saka bawal sa pamilya kong magkapitbahay. Allergic ako sa mga kapitbahay. Yung kapitbahay ko, just tinitirahan ko, dahil isang bahay dyan, one time lang ako pumasok talaga. Hindi talaga ako pumupunta sa, hindi dahil sa malaking ulo ko, wala naman ilalaki ulo ko, buhok lang ang malaki dito. Ngayon, ganito lang yan eh. Ito, malaki talaga ang buhok ko. Ngayon, akin to. Apo. Hindi itong higa, akin to. Ngayon, akin to. Akin to. Opo. Yes. Eh, babalikan natin si Mama, no? Kasi sabi mo marami. Yeah, programa ninyo to, di ba? Oo. Napunta tayo ng program eh. Programa mo to. Programa mo to ngayon sa oras na ito. Ganito marami kasi mga nakakatawang mga nakakatawang kwento tungkol sa iyo eh. Na gusto ko marinig kung totoo ito o hindi. Kasi kapag nasa Amerika ka raw, hindi ka ang paborito mo pa rin pagkain ay tuyo. Yes. Eto nga eh. Ayaw ko na di yata maganda sa television ito. Ingat ha. Papo. Ayaw ko na. Bakit? Basta. May ganun Dahil istorya. sa tuyo, Basta natuyo tuyo, po tuyo ba? pala. Oh. Sabi nga ng mga apo ko, si Radney at si Diana, Grandma, you always eat that stinky fish. Oo. Stinky fish daw. Sabi ko, look Rodney, you better keep your mouth shut. This is the only food I eat. Tapos tinuruan ko sila kumain ng tuyo. Ngayon, sinasabi niya, Grandma, when are you going to buy the stinky food? Nagustuhan Stinky nila. fish. Stinky fish, Yeah. nagustuhan nila. Tinuruan ko sila kumain ng tuyo talaga. American citizen ka raw ba, Ma? Kasi doon ka na tumagal sa Amerika. Bakit? Dati, ngayon 60 cents na lang. So, ngayon, pero sabi nila, since nandito na si Mama Elizabeth, they parang napansin nila na parang nag-enjoy ka na rito. Parang ikaw ba wala na balak sa Ako Amerika? kahit saan, darling, kahit saan ako, Apa. happy ako. Ano ba, tumira ako dito. Nandito ang happiness ko. Hindi ko iniiwan kahit saan. Punta ako sa States, doon lang ako. Opo. Hindi ko iniisip ang ito. Ikaw kumukontrol ng Kasi happiness hindi mo. mo kaya isama itong Pilipinas sa Amerika. Hindi mo rin pwede isama ang Amerika sa Philippines. May anak ka doon. Oh, leave it there. Leave it there. Kasi buhay na nila yun eh. Ngayon, kung isama ko pa itong buhay ko, it's too late. Kasi matanda na ako para mag-ano pa sa kanila eh. Sasayangin ko pa, mag-isip ako sa gabi, ganito, gano'n, dahil kasi anak ko sila. Hindi, kabulsitahan yan. So that answers the reason bakit gusto mo mabuhay
buhay na mag-isa. Hindi. Ayoko rin mag-isa dahil gusto talaga may kasama. May kasama ka. Takot ako mag-isa eh. Pero yung sa mga anak mo, pinakawala mo sila, you wanted them to spread their wings on their own. Tinuruan ko sila talaga tumapang at malakas. At kailangan higpit lagi ang sikmura pag walang makain. Hindi pwedeng manghingi sa kapitbahay. Talaga rules and regulation kayan. Wala talaga akong mga, kahit ganun lang sila, hindi naman sila nakatagpo ng mga ano. They try hard to work hard. Dahil yan ang sinabi kong walang magpapalimos sa Ramsey. I swear, walang Wow. magpapalimos. Hanggat buhay ako, walang magpapalimos. Ang gandang food for thought yan. Actually, Alam mo, speaking of food for napakalaking thought, bagay yan. marami na po kayo na-touch. Isa doon si Mama Dong Tan, ha? Ito, inaamin niya po, share po natin. Sabi niya, sinasaluduhan niya daw po kayo bilang anak. Nagigilty daw po si Mama Dong Tan kasi hindi daw siya yata parang ganun na anak sa kanya. A lot of the children all over the world are not as good as you are. Kasi nung kinuwento mo kanina na yung mula nung ikaw naging Elizabeth Ramsey at kumikita na on your own, hindi mo na pinayagan ang nanay mo na magtrabaho. Oh, yeah. Hindi pwede yun sa At saka nung nandito kami sa Maynila, may sakit siya eh. Sabi ko, kasi may anak na ako noon. 3 na anak ko. Sabi ko, kung unahin ko mga anak ko dahil sinasabi lagi, anak muna bago magulang. Mali kasi. Ang mother ko may sakit. So, isave ko muna ang nanay ko. Kasi mag-isa lang ako nagtatrabaho eh. Opo. Wala naman trabaho ang stepfather ko eh. So, ako lang mag-isa nagtrabaho. Sabi ko, unahin ko muna ang nanay ko. Isusunod ko na lang ang mga anak ko. Dahil mahaba pang buhay nito. Ngayon, kung di ko unahin ang nanay ko, kakainin lahat ng mga anak ko yung ibibigay kong sa gamot. Gamot lang naman. Gamot lang. Sa gamot ng mother ko. Kailangan mas-save ko siya sa sakit niya. Apo. So, tumagal din siya ng 25 years bago namatay. May naalala ka ba sa sarili mo, Mama Elizabeth, na isang bagay na nais mo sana magawa para sa nanay mo na hindi mo na natupad? Hindi. I think natupad ko lahat. Natupad. Dahil inuna ko muna siya bago lahat.